Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na balita tungkol dito po kay XRP. Ayon po sa ilang eksperto, hindi raw organic o natural ang paggalaw ng presyo ng XRP sa market ngayon. Sa madaling salita, posibleng hindi totoong tao ang nagpapaikot ng presyo, kundi mga trading boots. At kung totoo ito, malaki po ang epekto nito, hindi lang sa presyo, kundi pati na rin sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay XRP. Pero teka lamang, paano ba nangyayari ito? Paano po gumagana ang mga boots sa trading? At may pag-asa pa ba tayong makaiwas sa ganitong klase ng manipulasyon? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung bakit po sinasabing boots ang nagpapaikot sa presyo ng XRP. Ayon po sa kilalang crypto commentator na si All Things XRP, umaabot daw sa 75% ng lahat ng crypto trades ngayon ang ginagawa ng mga boots. Mas grabe pa raw sa ilang mga maliliit na exchanges kung saan halos 95% ng mga galaw ay automated na. Kung totoo ito, ibig sabihin ay halos wala na talagang control ang mga regular traders. Ang mga price chart na pinag-aaralan po natin baka hindi na rin reliable dahil hindi ito galing sa tunay na demand at supply kundi sa mga program, naka-program na galaw ng mga boots. Ngayon is bakit po target si XRP ng mga boots? Sabi ng mga analyst, si XRP ay parang prime target para sa mga boots. Una, malalim po ang liquidity ni XRP. Ibig sabihin ay maraming pera ang umiikot sa kanya kaya madaling mag-buy at sell kahit malalaking halaga. Pangalawa, volatile po siya at madalas gumalaw ang kanyang presyo pababa at saka pataas. Ito ang paborito ng mga boots kasi pwede po silang kumita kahit maliit lang ang galaw. Ginagamit po ng mga boots ang iba't ibang strategies tulad po ng arbitrage, scalping at saka kahit spoofing at saka wash trading. Sa mga ganitong pamamaraan, minamanipulan nila ang presyo ng XRP para kumita sila kahit walang totoong volume or demand. Ngayon is paano naman po naapektuhan ang mga regular na trader tulad natin? Ayan. Ang sabi po ng mga eksperto, tayo raw na mga retail traders ay nagiging collateral damage lamang. Habang inakala nating may price breakout or biglang dump, ang totoo ay gawa-gawa lang ito ng boots para dayain tayo. Halimbawa, kapag may boot na nagpapanggap na maraming bumibili, mapapaisip po tayo tuloy na bullish ang market kaya sasabay po tayo. Pero sa totoo lang, panandali ang gimmick lang pala ito para ibenta sa atin ang tokens habang mataas ang presyo. Kaya tayo po ang naiwan sa itaas habang sila ay kumita na. Ngayon ay may ebidensya ba talagang nangyayari ito or nangyari na ito dati? Kaya ayan, oo. At ito ay hindi haka-haka lamang. Noong taong 2024, ayan, ang taong 2024 ay nagkaroon po ng operasyon na tinawag na Operation Token Mirrors. Ayan, dito na-discover na ang boots ay ginamit para po artificially na itaas ang trading volume ng isang project na tinatawag po na Next Fund AI. Maraming investors ang nalugi dahil naniwala po sa volume na fake pala. Sabi pa ng post, kung nangyari ito sa ibang token, posible ring nangyayari ito ngayon kay XRP. Ngayon ay ano naman po ang ginagawa ng mga regulator tungkol dito?
Bagamat gumagalaw na ang mga ahensya tulad po ng SEC at saka FBI, sinasabi po ng mga analyst na masyadong mabilis ang boots para habulin ng batas. Lalo na't cross-border na ang mga transaction at saka decentralized pa ang mga platforms. Ibig sabihin ay hindi madaling mahuli or i-regulate ang ganitong uri ng manipulasyon. Ngayon ay ano po ang dapat nating gawin bilang mga traders? Ang pinakamahalagang paalala mula sa mga eksperto ay huwag po tayo magtiwala agad sa price action lamang. Dahil sa boots, hindi na po sapat na umasa lang tayo sa technical analysis. Kailangan na rin nating tingnan ang fundamentals at ang role ng regulasyon sa market. Dapat po nating alamin kung totoo ba ang volume, kung may solid use case ang token, at kung legit ba ang mga platform na ginagamit natin. Ngayon ay may pag-asa ba sa decentralized exchange ni XRP? Yan, meron din po tayong magandang balita. Ayon po kay Ginoong Vincent Van Code, isa po siyang developer na sumusubaybay sa XRP ecosystem. May pag-asa pa tayo sa pamamagitan daw po ng XRP LDEX or XRP Ledger Decentralized Exchange. Ayon sa kanya, kahit na may boots din dito, mas madali po silang ma-detect dahil on-chain ang lahat ng transaction. Bukod dito ay merong 3-second transaction time at tumataas po ang transaction fees kapag congested ang network. Kaya hindi po basta-basta makakakilos ang boots nang walang gastos. Ibig sabihin, kung mas maraming tao ang lilipat po sa XRP LDEX, mas mahihirapan po ang boots na magmanipula. Pero para mangyari ito, kailangan din ng mga improvements tulad po ng simple fiat on-ramp, mas maraming reputable token issuers, at mas magandang trading interface. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na XRP. Bilang mga Pinoy na gusto ng extra income mula sa crypto, dapat po tayo maging mas maingat. Huwag po tayong magpadala agad sa mga biglang galaw ng presyo. Kailangan nating maintindihan kung saan po talaga nanggagaling ang price action. Totoo ba itong demand o gawa-gawa lamang ng boots? Pangalawa ay mas mainam na gumamit po tayo ng platforms na mas transparent at saka mas regulated. Kung magtatagal po si XRP sa centralized exchanges na pinamumugaran ng boots, baka lagi tayong dihado. Pero kung lilipat po ang mga tao sa mas transparent na exchanges tulad po ng XRP LDEX, mas safe ang trading environment para sa lahat. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang nakakabahala po ang ideya na halos 75% ng trades ay kontrolado po ng boots. Parang wala na tayong laban bilang ordinaryong trader. Pero ang silver lining po dito ay unti-unti nang nabubuksan ang usapin tungkol sa boot manipulation. Mas maraming tao na ang naglalabas ng ebidensya at nagsusulong ng solusyon. Bilang isang crypto enthusiast, naniniwala po ako na ang tunay na future ng crypto ay nasa transparency at saka decentralization. Kailangan po nating suportahan ang mga project na nagbibigay po ng power sa mga users, hindi sa mga boots o malalaking whales. At saka siyempre, kailangan pa rin natin ng education. Kung hindi natin alam ang ganitong klase ng impormasyon, madali po tayong maluloko. Kaya kung napanood mo po ang video na ito hanggang sa dulo na ito, malaking hakbang ito para protektahan natin ang ating sarili dito sa mundo ng crypto. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.